Palakpakan natin sa mga newcomers, lahat mga newcomers tayo. Sige po. Ating mga first timer, wag po kayong mahiya. Tayo po tayong lahat. Come on. By the power of the Holy Spirit, praise the Lord. Palakpakan natin ang lahat nating mga newcomers. Thank you, Jesus, brother and sister. In the name of our Lord Jesus Christ, you are welcome in this place. Amen? And I pray also that this is not the last nating, tayo lang muna kayo. This is not the last nating pagkikita. I pray that this is the starting of your journey together with our Lord. Amen? I would like to congratulate also sa mga lahat ng nag-invite. Tayo lahat nag-invite. Come on. Sino ba naman nag-invite? Yan. Praise the Lord. Mas malakas sa palakpak para sa kanila. Amen. Batch ni Himaya naghahakot ng maraming kaluluwa. In the name of Jesus. Amen. So maraming salamat. Okay po. Kayong nakatayo. Lahat ng nakatayo. Tingnan ang nakaupo. Yan. At sabihin mo sa mga nakaupo, kapatid! Sabay tayo, kapatid! Ikaw! Kailan kita palakpakan? Amen? So maraming salamat sa your newcomers. Maraming salamat sa mga nag-invite. Amen? I pray and I pray and I pray that tonight, God will reveal something to your heart. Not by religion, not by denomination, but our faith and our relationship to our Lord Jesus Christ. Amen? Enjoy lang, enjoy, relax. Maraming salamat at makakaupo na po tayong lahat. Amen? So sino po dito ang ready na makinig sa salita natin, Panginoon? Alam niyo po, I am very excited at ang totoo lang, na-miss ko po kayong lahat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, na-miss din kita, kapatid. Amen? And welcome to our brother from Indiana, Brother Shane, welcome. No? I will tell you frankly that my English will expire after 5 minutes. Amen? But I believe the power of interpreter beside you. Amen? So alam niyo po mga kapatid, for 3 weeks na hindi po tayo nagkikita, I am praying to the Lord, kailan po ulit mag-open ang place na ito. At alam niyo po mga kapatid, glory to God, and I praise the Lord because we have the strategy. Bakit? Even po, wala po tayong venue, but the church is moving. The church is growing. That even though wala tayong building na nagkakaroon tayo ng gathering, but all the cell group is moving. Amen? Ang kagandahan pa doon is house to house pa. Amen? And glory to God, kahit po wala po tayong place, but glory to God, lahat po tayo is still connected at nagpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So alam niyo po ba, grabe po ang Diyos because in that 3 weeks na wala po tayo sa place na ito, alam niyo po ba ang nangyari? Nabayaran natin ang buong month sa place na ito. Amen? And I would like to boast the Lord, not myself, not for ours, but sa ating Panginoon. Because David, naniwala po ako that our God, He is doing everything in this place. There's something na binabalik-balikan sa lugar na ito at walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? Are you ready to hear the Word of God? Amen? So kanina po, while we are worshiping to the Lord, I saw everyone that you are very, you are very on fire. Amen? I see everyone crying to the Lord. I see everyone worshiping to the Lord from their heart. But alam niyo po mga kapatid, when we praise the Lord, naniwala pa ako that the work of the Holy Spirit is moving in the midst of our service. When I feel the move of the Holy Spirit, alam niyo po ang nilagay ng Diyos sa puso ko that the Holy Spirit is a consuming fire. The Holy Spirit is a consuming fire. When we talk about the consuming fire, whatever the iniquities from your heart, whatever the grudges from your heart, whatever the sin, whatever the wickedness na ginawa po natin, the Holy Spirit is consuming that kind of sin. Amen? Naniwala po ako, I believe sa gabi ito, merong madideliver dito by the grace of the Lord Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit, may madideliver tonight. Amen po? So, i-feel nyo lang po
ang Holy Spirit ng ating Panginoon while pag-usapan natin ang mga topic natin ngayon. Alam niyo po, nagpe-pray po ako kay God, Lord, ano po ba ang mensahe na ibigay mo for tonight? I am asking to the Lord. And alam niyo po, God revealed me regarding the Nehemiah batch. Amen. Kaway-kaway lahat ng mga Nehemiah, sigaw ng hallelujah. Bakit para ang hina? Sigaw-sigaw lahat mga Nehemiah. Praise the Lord. You know, I am very happy kasi when I pray to the Lord kung ano ang itatopic, binigay ng Diyos sa akin a revelation about Team Nehemiah. Amen? Kasi po, ang Nehemiah po, I believe naman po, lahat po na lumabas sa AGR, nagkakaroon po talaga sila ng init. Nagkakaroon sila ng init. At naniwala po ako na sa mga Nehemiah po, after ng yung AGR, nakikita ko po that there is something or ano yung mga bagay na tinalikuran po ninyo, di nyo na po binalikan. Sino dito ang naka-move on na? Taas ang kamay. Yung mga bagay dati na mahal mo, pero kasalanan pala, iniwan mo at di mo na binalikan. Sino dito? Taas ang kamay. Hallelujah. Amen? So, I am asking the Lord, Lord, ano po ba ang mensahe mo po? And this topic is not only for the Nehemiah, but this is also for the newcomers na nandito po sa atin. And not only for the newcomers, but even po second timer, third timer, fourth timer, and even matagal ka na, the message of the Lord is to all of us. Amen po? Sino po dito ang naniwala that you are running going to the kingdom of our God? Sino dito na tumakbo ka papunta sa kaharian ng ating Panginoon? At alam niyo po ba, pinakita ng Diyos ang vision nito, that all of us is running in this life para makasama natin ang ating Panginoon. But alam niyo po, sad to say that only few lang po ang nakarating sa place where the Lord Jesus Christ is there. And many of them, they turn back. Napapagod, napupuyat, nasasaktan. At ang pinakamahirap pa doon, imbes malapit ka na sa place na pinapromise ng Panginoon, which is the place of honey and manna, but you turn your back, nanghihina ka. And I'm asking the Lord, Lord, bakit po ito ang tinapik mo? Because, you know, our world right now is we are on danger. We are on danger. Do you think you are safe? Safe ba tayo wherever you are right now? We are not safe. We are all danger. At ang katabi mo, in danger spaces na din dyan. Tapikin mo na kapatid. In danger spaces ka na rin. Bakit ko po sinabi na in danger spaces? Bakit po? Sa dami po na tao dito sa Al-Ain, isa ka po na dapat ingatan ng Diyos. Dapat ingatan ng nanay mo. Dapat ingatan ng mga leaders. Bakit po? Isa ka po sa delikado na mag-turn your back. Amen po? Parang tahimik tayo lahat ha. So, hindi ko po kayo tinakot. But, this is life. We are running. We are running against death and life. Ikaw lang po talaga ang pwedeng mag-save sa sarili mo. Not me, not your leaders, not the pastor. But you are the one. Individual. Ako po I am running against this life. Tumakbo po ako, papunta po sa kaharian nating Panginoon, and blessed po ako kasi kasama kayo. And I did not know kung sino lang sa inyo ang makasama ko until the end. I did not know kung ikaw ang magpapatuloy. I did not know kung ako ang mawala. I did not know. But ang mensahe ng ating Panginoon is to all of us to understand that our life is a journey.
Amen? Our life is not only working 8 hours, overtime, and part-time. That is not only the goal na ipinaramdam ng Panginoon sa iyo. That's why you are here, kasi gusto ng Diyos na iparamdam sa iyo that you are running out of time. Kunti na lang talaga ang oras. Kunti na lang talaga ang buhay mo sa mundong ito. Kunti na lang talaga ang natitirang life natin. And that life na meron tayo na natira sa buhay natin, mga kapatid, that is the life na kailangan ng Diyos ang natitira. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, kapatid, yung life mo ngayon, natitira na lang yan. At gusto ng Diyos doon sa mga bagay na natitira. Gusto ng Diyos yung tinatawag na remnant, yung nag-iisang naiwan. Amen? Bakit po, mga kapatid? Bakit ito po ang tinatakil natin? Bakit ito po ang mensahe ng ating Panginoon? Hindi po ako nananakot sa inyo. And you know already what happened in this world. Amen? Missile is flying now. Drone is flying also. And you did not know kung saan dadapo itong mga iyan. Amen? And the tension is going to be worst. Amen? Ang mundo is lumakas. Ang kapangyarihan ng darkness is lumakas. But tonight, gusto ng Panginoon ay paunawa that every Christian that's serving to the Lord, when the darkness is nagkaroon ng kalakasan, gusto ng Diyos na palakasin ka. Huwag kang sumali doon sa mga kadiliman. That's why you are here. You need to segregate yourself. You need to separate yourself. And you need to consecrate yourself. Kasi napakadelikado ang taktik ng demonyo. Do not say that you are strong, but be careful when you say that you are strong. Bakit po? When you say, I am strong, kaya ko to, kahit ano mangyari, hindi kita iiwan, Lord. Be careful kung ano ang words na binibitawan mo, because dyan ka po ititest ng Diyos. So that's why, ang topic na binigay ng ating Panginoon for tonight, I pray na maunawaan natin that the Lord want you to flee and do not look back. Gusto ng Diyos na lumayo ka, tumakbo ka, palayo, at huwag ka nang lilingon pa. Do not look back, and you know already about this story. You know already about this, the story about sa asawa ni Lot. And this is the message na ibibigay ng Diyos sa bawat isa natin. Amen? Now, sabi dito, in Genesis 19:26, but Lot's wife looked back. Ano daw? Lot's wife looked back as she was following behind him. Ibig sabihin, nauna nang tumakbo si Lot, then sunod ang kanyang asawa. Kaya po, napakadelikado yung mga taong sunod-sunuran lang. Amen? Si Lot po, nagkakaroon po siya ng total obedience, total po na pagsunod sa command na inuto sa kanya na Lot, dalhin mo yung pamilya, run and do not look back. The command of the Lord, run and do not look back. We are running against this life, kamatayan or buhay. I am running also this life, death and life. Amen? Nasa akin po lahat talaga. Hindi sa inyo, hindi sa aking head pastor, but for me. Kung mag-continue ba ako sa pagtakbo dito. Amen? The wife of Lot, sabi ito, she looked back, was following behind him, and she turned into a pillar of salt. I am asking the Lord, what is your revelation, Lord, about this? At alam niyo, mga kapatid, grabe, napakatindi ang revelation ng Diyos. So, before this happened, may mga pangyayari parang naganap. Before po na naging pillar of salt ang asawa ni Lot, may matinding pangyayari. And I would like to give you the situation, kung ano ang umpisa, kung bakit ito nangyayari. Now, in Genesis 19:1 and 2, so pababa na lang tayo. Sabi ito,
that evening, the two angels came to the entrance of the gate in the city of Sodom. At sabi niya dito mga kapatid, Lot was sitting there, and when he saw them, he stood up and met them. Then he welcomed them and bowed with his face to the ground. Sabi niya, "My lords," he said, "come to my home to wash your feet and be my guest for the night. You may then get up early in the morning," sabi niya dito, "and be on your way again." But, sabi ng angels, "Oh no." They replied, "Well, just spend the night out here and the city square." Now, sabi nito mga kapatid, before this happened, before pa po nangyari, pag-istapik sa katabi mo, kapatid, bago ang lahat, bago nangyari, God sent two angel in the place kung saan si Lot nakatira. Amen? So, why the Lord sent an angel? Because Lot is the cousin of Abraham. While Abraham is living in the Canaan, and Lot is living in the Sodom and Gomorrah, Abraham knows the cry out of Sodom and Gomorrah, and Abraham prayed and cried out to the Lord to save the place to Sodom and Gomorrah. Why? Because alam ni Abraham na meron siyang cousin doon, which is the name is Lot. When Abraham cried out to the Lord answered the prayer of Abraham. And the Lord sent two angels in the place of Lot in the Sodom and Gomorrah. And at that place, mga kapatid, Sodom and Gomorrah is a wicked. All the wicked is there. Isipin mo, lahat ng mga kasalanan nandun po. At nagkaroon po sila dito ng pakikipag-usap na, "Lord, kung bigyan niyo po ako ng ganito karaming tao, susunugin mo pa ba ang Sodom and Gomorrah?" Until dumating ang time na nagkakaroon po si Lot ng pakikipag-usap sa mga angel na kahit may matiran na 5, susunugin mo pa ba ang Sodom and Gomorrah? And yet, they found nothing, even 5. Hindi po. So dito po, pinadala ng Diyos ang angel. The angel gave God to the place of Sodom and Gomorrah. Doon sa bahay ni Lot pumasok. Wini-welcome ni Lot ang mga angel na ito. Then, when the people in the Sodom and Gomorrah knows that Lot has a guest, alam nila na may guest si Lot, which is the two angel. Ano ang ginawa ng mga tao? Ang mga tao pumunta doon sa bahay ni Lot. And you know, the very greatest, very big sin that happened in that place is yung tinatawag na homosexuality. Pakikipagtalik between lalaki and babae. When all the people knows that there is a guest inside the home or the place of Lot, all the people going there. Pagkatapos, kinatok nila ang pinto ng bahay ni Lot. At sabi, lumabas si Lot at sabi ng mga tao, "Narinig namin na may dalawa kang bisita dito. Pwede niyo po bang palabasin dito? Because gusto namin magkaroon kami ng pagtatalik doon sa dalawang lalaking iyan." And Lot pinoprotektahan ni Lot itong dalawang angel. Sabi ni Lot, "No, you can never touch my guest. Hindi niyo po pwedeng galawin ang aking mga bisita." Sabi ni Lot, "Meron akong dalawang anak, virgin na virgin ito. Yan, kung yung dalawa kong anak na babae. Kahit anong gawin nyo. But the people of the Sodom and Gomorrah, no! Kailangan, gusto namin yan, yung lalaki na nasa loob ng bahay ninyo." They're trying to push the door sa bahay ni Lot. Yung malapit na mag-break ang bahay ni Lot, the angel of the Lord blind all the people in the front of the door.
Ang sabi ni Lot, ang sabi ng angel, Lot, makinig ka. Hindi ko po nakita kahit 5 na righteous in this place. And the angel of the Lord nagbigay ng warning kay Lot. Sabi ng angel, makinig ka. Kailangan mong lumayo sa place na ito. Bibigyan kita ng time na makarating ka sa place na ito. Run and do not look back. Amen? Alam niyo po ba, when pinag-aralan ko po ito, Lord, ano po ba talaga ang mensahe mo sa place na ito? Amen? Sabi ito, what the angel actually said to Lot. Ano ang una niya? Number 1, pakitabik ang katabi mo, warning. Amen? The angel of the Lord pinadala doon sa place of Sodom and Gomorrah, sa place where Lot is there, at ang warning ng angel para kay Lot, Lot, there will be a judgment will come in this place. Amen? Pakatabik sa katabi mo, kapatid, may malaking judgment na mangyayari. Amen? But the angel of the Lord did not forget kung ano ang kanyang mensahe kay Lot. Ang sabi niya sa Genesis 9:10, 12-13, sabi niya, do you have anyone else here, son-in-law, son and daughters, or anyone in the city belongs to you? Ano sabi niya? Lot, meron ka bang son-in-law dito sa lugar na ito? Meron ka bang anak na lalaki o anak na babae? Ang binanggit ito, son-in-law. Lahat po, mga cousin natin. Mga mahal natin sa buhay. Anong sabi ng angel? Meron ka bang anak na lalaki? Meron ka bang anak na babae? Kunin mo na. At sabi pa nito, meron ka ba bang tao dito that belongs to you? I want to talk to everyone. I believe today the Lord will not use the angel, because the angel is very useful in the Old Testament. Whenever the Lord give the message to the nation, to the king, to the prophet, the Lord use an angel. But the Lord today, He will not use an angel. But the Lord, He will use the believer of Christ. The Lord used the ambassador of Christ. And not only that, the Lord will use the Holy Spirit. The Lord will touch you by the power of the Holy Spirit. The Lord will consume you by the power of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will convict you. Whatever the sin that you have done. That's why sabi niya rito, meron ka ba? At ang dala lang ni Lot, ang kanyang dalawang babae at ang kanyang asawa at si Lot. Ang sabi ng angel, wala namang iba. Kasi hindi sila na umabot ng 5. Ang sabi ng angel, Lot, starting today, start running. Tumakbo ka. But there will be a words na binigay ang angel. And this is not easy word, but this word is very important. And what is that word? Run and do not look back. Amen. Alam niyo po mga kapatid, nasasaktan po kasi ako dahil we are all running to the Lord. Alam ko, you are all sitting here, nakinig po kayo sa akin, but I did not know we are in the same path, you are the same way, we are all running together, and I do not know how many in this room are nag-look back ka. Tumalikod ka. Yes, you are in the church. You are sitting and you hear the preacher or the pastor, but your heart is turning away from the Lord. That's why tonight, gusto ng Diyos kung sino man sa room na ito, I did not know who you are, but the Lord knows you, the Holy Spirit knows you. Tonight is the time that the Holy Spirit will consume your heart. The Holy Spirit knows you. God knows you. Ano sabi niya dito? Meron ka bang mga anak? Meron ka bang mga lalaki at babae na anak? Dalhin mo.
I am talking about the parents here. Meron ka bang mga anak na until now, wala pa sa paanan ng ating Panginoon? May mga anak ka pa ba ngayon na doing sin against the Lord? Gumawa ng kasalanan, hindi pa nagsiserve sa ating Panginoon? Meron ka pa ba mga anak mo na wala mo pa or hindi mo pa nadala sa paanan ng ating Panginoon? Meron pa ba? I am talking all the mothers, all the parents. Meron pa ba? Anong sabi ng angel? Bring them. Parents, bring them. Parang walang parents dito. Parents, bring them. Ayusin yung amen nyo. Ano pang sinabi? Son-in-law. Anong pang sinabi? Kung sino man ang mga taong belong sa'yo in this city. I am talking to your loved ones. I am talking to your friend. I am talking to your co-workers. If you love them, give them warning. Kapatid, pag hindi ka magsimba, ma-imperno ka. Diretsuhin mo. Amen? Ay, busy ako. Okay, wala problema. Sige, busy-busyhan ka dyan. But, the day will come that the Lord will burn. Susunugin niya itong place na ito. At ayaw kong mangyari na in the last day, sabihan mo ako, bakit di mo ako inimbita sa church niyo? Amen? Yung mga naimbita na nadala kayo dito ngayon, huwag kang mag-alala. Walang relihiyon na matanggap sa'yo. Wala kang relihiyon na matanggap sa place na ito. Wala kang denomination. Walang magbabago kung ano man ang relihiyon na meron ka. Bagkos, dagdagan natin ang tunay na relasyon. Yung relasyon na iiyak ka pag hindi ka nakapagsimba kay God. Yung iiyak ka pag hindi ka nakapag-pray. Hindi kay satisfy ka na in time ng Friday service, in time kay God, wala kang time sa Panginoon. That's why blessed ka. Kasi may taong nag-invite sa'yo because that person, kinikilala niya that you belong to him. That's why dinala ka sa place na ito. Pasalamat ka, simbahan ang pinupuntahan mo. Hindi inuman, hindi lasingan, hindi barkadahan, but gusto lang nang nag-invite sa'yo na magkaroon ka ng union with the power of the Holy Spirit. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Kung meron kang mga loved ones, meron pang hindi nakakilala sa ating Panginoon, warningan mo sila. Ngayon na. Dalhin mo sila sa paanan ng ating Panginoon. In the Sodom and Gomorrah, how many thousand people are there? But only 4 is righteous before the eyes of the Lord. And I did not know in this place how many of us are righteous before the Lord. Amen? Ano sabi ng Panginoon? God warns before He judges. Wawarningan ka. Friend, tara, magsimba tayo. Kaya maraming mga tagi-LRC lumabas sa Alphala para mag-invite because that is the sign of warning. Because darating ang time na itong place na ito, susunugin to ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, glory to God, nakasama na kita. Amen? The angel came first with a message, not fire. Huli pa ang fire. Mensahe muna ang binigay ng Diyos. Binigyan muna tayo ng tinatawag na warning. May mga taong pinadala sa'yo na winawarningan ka. Na friend, magbago ka na. Tanggalin niyo yung pagmumura. Tanggalin niyo yung pagpaparinig sa Facebook. Tanggalin mo yung pag-iinom. Tanggalin mo yung pagsusugal. Tanggalin mo na pambabae, panglalaki. That is the warning of the Lord. Because there will be a fire will come and destroy the city. That's why God warned us. Amen? God is just. But He's also merciful. That's why hindi ka pa sinunog. Hindi ka pa natamaan ng missile. Hindi ka pa natamaan ng drones because
God is merciful. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, salamat sa pag-invite sa akin. Amen? God is merciful. He gives a way of escape before judgment fall. He will give a way. Bigyan ka niya ng way na maka-escape ka in this judgment. But you know, that is individual. I don't know, in this place, ilan ang righteous? Hindi ko po alam. I did not know. Kung sino dito ang totoo, sino ang matino, sino dito ang nagbigay talaga ng folly sa harap ng ating Panginoon. You are doing faithfulness sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi nito? 2 Peter 2, 6-9, uses law to show that God knows how to rescue the godly. Yung godly yan, na maliit na J, yung mga taong lubog pa sa kasalanan. Lubog sa trials, na walang unrighteous, na dapat punishment ang sa kanila. But glory to God, there's someone who reminds us. Amen? There's someone who reminds us. Amen? Pangalawa, what the angel actually said to Lot, call of urgency action. That's why, but Nehemiah, urgent na. Amen? Grabe, ang hina. Nehemiah, urgent na. Amen? The call of the Lord is urgent. That's why pinadala kayo in 3 days para po baguhin ang inyong mga buhay. Para po baguhin ang ating mga understanding. Magkaroon ng focus, magkaroon ng fire, magkaroon ng freedom. Because the call is very urgent. Amen? Tapikin mo ang katabi mo, kapatid. Urgent na talaga to. Amen? Ang tawag ng Diyos sa bawat isa natin is very urgent. Sabi nito, Genesis 19:15, hurry! Hurry up! Amen? Sabi nito, take your wife and your 2 daughters who are here. Sabi niya, Lot, hurry up! Huwag ka nang magtagal pa. Do not be delayed. Tumayo ka na dyan. Hilain mo yung 2 anak mo at isang asawa mo. Amen. Ang sabi niya, or you will be swept away when the city is punished. Kasama ka. Pag hindi ka magmamadali. Come on, tapikin mo yung katabi mo. Hurry up! Dahil na natin mga friend natin, pamilya natin, mahal natin sa buhay. Hurry up! Give them give them warning. For the judgment will come. Amen? Mga kapatid, naunawaan po ba natin? Come on, hurry up. Amen? Justice will come. Individual of us, we will run. We will run. Amen? Alam mo mga kapatid, sabi nito, salvation requires obedience and urgency. Ang kaligtasan, kailangan may pagsunod. What is the command of the angel? The angel say, hurry up, lumayas ka na, tumakbo ka na, susunugin ko na itong place na ito. Salvation requires obedience. Kaya dito kinukorek tayo. Kapatid, kung di mo tigilan yung pambababae mo, kung di mo tigilan yung mga panglalaki mo, susunugin ka kasama ang mundong ito. Amen? Do not expect na dalhin ka doon sa dagat-dagatang apoy. No, walang dagat-dagatang apoy. Why? Because this world become a dagat-dagatang apoy. Amen? There will be a call of urgency for your salvation. There will be a call. Amen? Sabi niya rito mga kapatid, Lot hesitated, and the angel had to physically take him by the hand. Sabi ito, many people hear God's warning, but linger in Sodom. Gusto pang manirahan, minahal nila ang kanilang Sodom and Gomorrah, minahal nila ang kanilang comfort, minahal nila ang kanilang pag-compromise sa mundong ito, minahal nila ang kanilang mga kasalanan. At sabi ko, Lord, what is Sodom and Gomorrah? Sodom and Gomorrah is a place of a wicked talaga.
And Lord, what is the meaning of the salt of pillar? I asked the Lord, what is the meaning of the salt of the pillar? Siyempre, lumapit ako kay friend, Mr. Google. And my friend says that the pillar of salt is disobedient. Amen? Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng angel? Run and do not look back. Now, ang asawa ni Lot, tumakbo na eh. Kasama na sa running. Grabe, hallelujah. Si Lot po, mga kapatid, tumakbo siya sa place kung saan sinabi ng angel, kasi pagdating doon, masusunog na ang place. Alam niyo po, mga kapatid, tumakbo silang apat, kasama ang asawa ni Lot. Then, because ang asawa ni Lot loved the pleasure of the world, ayaw niyang maiwanan ang Sodom and Gomorrah. Because she felt comfortable siya sa kasalanan. She is compromising the world. And she loved the sin. And she'll look back. And the Lord God say, do not look back. Asawa ni Lot, she looked back. And when she looked back, she became a pillar of salt. The Sodom and Gomorrah, habang tumakbo sila, nag-start umuulan ng apoy. Not the normal fire. Not the normal fire. Not the fire together with the sulfur. Napakainit. Try to look back. Try to obey your flesh. Try to obey the desire of your eyes. Try to obey the desire of your flesh. Try to obey the desire of your heart. And you will be a pillar of salt. Disobedient. Nawala na ang pagka-faithful. Ang sabi ng Panginoon, susunugin niya yon. Kaya mga kapatid, I warn everyone in this room. I warn you that whatever the sin right now in your heart, that you are running together with me, pag di mo yan bitawan, may tendency na babalik ka sa world. Ang dami na pong sumabay namin ni Pastora. Ang dami naming sumabay sa takbong ito. Kung gaano karami ang sumabay sa amin, mas marami po ang bumalik sa mundo. They are looking back. They love the pleasure of the world. Kaya po, niremind po tayo ng Panginoon. Hindi ko alam kung sino ang kausap ko, hindi ko alam kung sino ang kausap ng ating Panginoon dito, but I believe in this room, you are trying to go back with your old ways. Nagsisimba ka, pero may boyfriend ka pang unbeliever. Nakipag-meet ka pa rin sa boyfriend mo na ginigib up mo na. Nakipag-meet ka pa rin kay Red Horse. Nakapag-meet ka pa rin ni Mirasol at saka ni Miratis. Anong sabi ng Panginoon? Do not look back. Mga newcomers na nandito ngayon, I warn you, this is the starting of your journey. Tuloy. Do not look back. This is our journey. This is life journey. Do not look back. Amen? Number 3, God command to flee and do not look back. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. God command you to flee. Run lang, takbo lang. Huwag kang lumingon. Amen?
Alam niyo po, when I was in the Philippines, pinadalahan po ako ni Papa ng pera para pambili ng bigas. So ngayon, tumakbo po ako papunta sa bilihan ng bigas. So ngayon, may nakita ako ditong sugal sa gilid. Yung bang paikot-ikot yung baso tapos may buto sa ilalim? Sinong nakatry niyan? Na, okay, nakita mo ang buto nandito talaga. So ngayon, naglagay ka ng pera doon. Pag open, wala pala. Alam mo, my mind is going through the bigasan para bibili ng bigas. Pero I am trying to look back sa sugal. So ngayon, I follow yung nakita ko. Pagtingin ko doon, grabe, pinakita talaga, nandito yung bato. Di naglagay ako ng pera. Pag open, wala. Grabe ang desire ko, kailangan kong bumawi. Sino dito nakatry na habang nag-start ka, natalo ka, yung bang natalo ka sa boyfriend mo, natalo ka sa girlfriend mo, pero gusto mo pang itry kahit sino na lang. Baka naman matsambahan na manalo pa ako dito. At sinugal mo lahat hanggang walang natira. Talunan ka, luhaan ka. At alam mo, nangyari sa akin, ubos yung pera ko. Pagdating sa bahay, wala akong bit-bit na bigas. Alam mo, napakalaking bayabas. Saka ng bayabas, inubos sa katawan ko. And I feel the consequence. Maaring, you are looking back sa past mo, sa mga bagay na pinakilig ka, mga bagay na pinasarapan ka, mga bagay na gusto mong makasama siya. Amen? Then in the end of the time pala, suffering ang iabutin mo. At doon ka na paiyak-iyak. At ang problema pa doon, naku po, uulan na ng sulfur. Uulan na ng missile, uulan na ng drones, ipapunta pa sa bahay mo. Ngayon, nasunog buong Al-Ain. Kami, nakatakbo na kami puntang Jilbil Hapit. Ikaw, naiwan ka eh. Because you love the pleasure and soul. Mahal ko kasi, pastor, gwapo, pugi. Paano naman yung pugi, gwapo, pero dadalhin ka naman sa kapahamakan? Amen? Tingnan mo yung asawa ko, hindi naghanap ng pugi, ako ang nahanap niya. Dinala ko siya sa pano ng Panginoon. Amen? So, like that. Ganyan po ang mga pangyayari. Diba? Si Satan, alam na alam niya kung paano kanya paganahin. Kung may strategy ka kung paano i-review ka in Jesus' name, hindi siya natitinag sa in Jesus' name mo. Alam niya na ang in Jesus' name mo, nasa mouth lang, wala sa puso. Di ba? Mayroon in Jesus' name. In Jesus' name. Di ba? Alam ni Satan. And whatever na masarap na dating iniwan mo, na dating tinalikuran mo, while maging faithful ka na sa ating Panginoon, i-deliver yan ni Satan sa'yo. He will deliver yung mga masasarap. I-direct niya yan sa isipan mo. Magkita, magkasalubong pa kayo sa Alin Mall. Sa Alphala. Uy, ex, ikaw yun. Kilig-kilig lang. Amen? Dapat pag nakita mo si ex, in the name of Jesus, alam kong i-destroy mo ako. Buti na lang, nakilala ko si God. Ngayon, nakipag-date na ako kay God. Amen? Mga kapatid, warning po yan. Kung iniwan mo na si Red Horse, iniwan mo na si Budka, iniwan mo na yung mga marites mo na mga kasama, mga Mirasol, yung boyfriend mo na may asawa sa Pilipinas, may asawa din dito. Yung boyfriend mo na lalaki ka, babae ka. Iwanan mo na. Do not look back. Come on, do not look back.
Amen? Lahat ng magsigaw ng amen, amen! Do not look back. Brother Shed, intindihan nga niya kahit English yun. Amen? Anong sabi ito? Flee for your life. Don't look back. Buhay ko to eh. I am running. I don't care kung hindi ka sasama sa akin. Wala akong pakialam. Dito po, kung sino po ang maiwan, nandito ako. Hindi ako titigil. Hindi ako lilingon doon sa mga tao. Nasisirain lang ako. Sisirain lang ang isip ko. Sisirain lang ang puso ko. I am focusing to the Lord. I am running against my life. Ako po to. Ako din po ang kaharap ni God, hindi kayo. Kayo din ang harap ni God, hindi ako. Hindi mo, si pastor kasi Lord, hindi ako in-invite. In Jesus' name ka, nandito ka na. Nakaupo ka na nga, grabe nga ang tawa mo eh. Pagkatapos sabihin mo si pastor kasi Lord, hindi po. Baguhan ng buhay tayo dito kapatid. I warned everyone in this room. Oo nga, napakasarap ngumiti, napakasarap tumawa. Pero, check your life. Flee your life. Do not look back. And don't stop anywhere. Anong sabi ito? Pag-ibasa, 1, 2, 3, go! Don't stop anywhere in the plain. Flee of the mountain, or you will be swept away. Amen? Nandiyan po ba tayo? Sabi ito, pag-ibasa, 1, 2, 3, go! Tingnan mo yung katabi mo, don't look back. Okay, ibig sabihin, kapatid, huwag mong tingnan yung mga past ko. Huwag mong tingnan ano ang nasa likod ko. Tingnan mo ako kung paano ako binago ni God. Amen? Nandiyan ba tayo? No? Lot's wife looked back and become a pillar of salt. In Genesis, sabi ni Jesus later referenced this. Remember, Lot's wife, sa Luke 17:32, preaching point, you can't move into God's deliverance while still longing for what He is calling you out of. Hindi ka madi-deliver, hindi ka mapalaya, hindi ka makarating sa sinabi ng angel na place if you are longing sa place, sa mga bagay na nasasarapan ka. Kaya mga kapatid, I know this is the moment. Naniwala pa ako, the Lord will not send angel to you. He will never send angel to you right now. He will send someone na ayaw mo. Sino yon? Yung mga nanay mo. Yung ayaw na ayaw mo talaga. Nanay o message na naman, nanay o. Alam mo na kahit pa message ng message, pero alam niyo mga kapatid, gusto lang ng nanay mo nakasama ka sa pagtakbo niya. Kasi marami pang mga pasaway na disciple eh. Lingon ng lingon. Alam mo mga walang focus. Amen. Anak, focus. Lingon ka talaga. Focus again. Lingon ka talaga. Amen. Pagkatapos, anong nakikita mo? Nakikita mo, nasasaktan ka. Iyak-iyak ka na naman. Pagkatapos, nay. Alam mo yung ganon? Kaya naniwala po ako mga kapatid, lalabas po tayo. This is the first na message ng Panginoon habang bumabalik tayo. Naniwala pa ako that if you are running away or out of the Sodom and Gomorrah, you will be saved. Do not look back. Huwag mo nang balikan yung mga nakaraan mo. Huwag mo nang balikan kung paano ka iniimbaras ng kalaban. Huwag mo nang balikan kung paano ka sinaktan at pinapahiya ng kalaban. Huwag mo nang balikan kung paano ka binigyan ng mga problema ng kalaban. Hayaan mo na yun. That is already done. Start on your beginning today. Lord, starting today, I will run and never look back. I will run and never look back. Music team, please. Come on dito.